Dito lang, tapos na eh. Oho. So, A pa lang yan, Sen. Tapos A na. pa lang ito. Hanggang kayata yan, Oo, A pa lang. ABCD. Pagkatapos nagkukomplain yung gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. Oo, yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Oo, ano sabi? Oo. Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, aba, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po, oo. Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba? Dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order. Opo. Requiring both of them to submit the following under oath. Hey, Vancouver homeowners, this offer is too good to miss. Right now at Quick Sidekick, when you book a room... To submit the following under oath. Oho. Paano pinoproteksyonan ng Senado? Para daw po, ituloy ko sana, para daw kasi sinasabi ng Korte na hindi marunong magbasa mga halal opisyal natin, para sinasabing para mga robot lang sila, walang isip o Hindi, doon muna tayo sa dinidepensahan. Oo. Kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat, pero hindi nila iniintindi kung ano kanilang sinusulat. Yun na nga po. Paano ang dinipensa ng Senado? Oho. Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo eh. Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman, sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Kaya kami po, wala pong kinalaman diyan sa mga, katulad po niyang inihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Hindi naman po sa amin ibinigay, yan ay sa kanila po eh. Paano po namin may sasubmit yan? Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Sabi ng Senado. Yung pong inihingi po ninyo na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya at nabasa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Yun lang ibig sabihin ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ayun. Ang Senado ay walang kakayahang magbigay niya sapagkat wala sila niyan. Lahat ng inihingi nandun sa House of Representatives. Puntahan natin, sinabi niya uli. Ano sabi niya? Walang kakayahan. Para daw lumalabas na yung Kongreso ay walang kakayahang, hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa at para daw robot at para daw po na-hypnotize na basta na lamang pumirma doon sa complaint. So ang ibig niya sabihin yun parang binibigyan ng parang pinatatapang lahat yung 215. Tama ito eh. Bakit kinakailangan kaming, ba't kailangan pa tayong kuhanan na kung ano-ano kung binasa natin o hindi? Bakit? Tayo ba just? Halimbawa, ganun di ba? We're just to. Hindi ba nila dapat sabihin naman na kaya naman nating basahin? Yung pa ba naman kailangan nilang usisain sa ating kung tayong isa-isa nating binasa ito? So parang inaapuyohan ngayon ang 215, di ba? Yun daw po yung judicial overreach. Yun Ba't ang judicial. pinapakialaman nyo pa yung katalinuhan ng mga... Paano? Ito sasabihin ko sa inyo. Bakit hindi ganun ang gagawin ng Korte Suprema? Kapag ka binasa mo yung impeachment complaint na pinirmahan noong 215, pangkaraniwan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo, kami pong nagsipirma ng lahat ng ito. Kami po 215 lahat. Bago po namin pinirmahan ito, binasa po namin. Pagkaraniwan kasi sinasabi mo yun eh. Tingnan mo yung kanilang impeachment complaint kung merong sinasabi na isa man sa kanila ay binasa. Ang nakalagay doon, pinirmahan po namin. Yun lang. Pero hindi nila sinabing binasa po namin. Mahalaga yun eh. Ngayon, ang Korte Suprema, nakita niya, teka muna, nakalagay nga rito, pinirmahan nila. Pero wala man lang isang nagsabi
na binasa nila. Naintindihan. O kaya nila tinatanong ngayon. Oo Kasi nga. kung nakalagay doon, binasa po namin at pinirmahan namin. Hindi na sila tatanungin ng Korte Suprema. Oo. Kasi nakasulat eh. Oo nga. Bakit sa mga gumagawa ka ng affidavit, di ba? Sa hindi ba? Nabasa ko po ito. Oo, at naiintindihan ko po. Ipinipirma. Celebrate every Sa overreach. Eh, sila mismo hindi nila tinignan na sarili ng complaint eh. Oo. 215. Oh, magagaling lahat yan siguro dyan. Opo. 215 Mm-mm. members of the House of Representatives. Meron silang labing isang prosecutors. Opo. Puro abogado yan. Magagaling lahat yan dyan. Talagang mga ano yan eh. Mga, anong tawag doon? Hindi Di kampanilya. Kampanya, abogado. Kampana. Oo. Hindi lang kampanya, kampana yan. Kampana. Talagang, Ang lalaki. talagang Opo. magagaling yan. Opo, oo. Oo. Meron pa silang legal department na napakaraming mga abogado niyan. Palagay ko hindi lamang siguro sa kabuuan ng House of Representatives siguro nakakalat sa maraming departamento ng opisina. Baka hindi lang 50 Oo. ang abogado riyan. Totoo po. Ibig sabihin, wala man lang nakakita na dapat sinabi po ninyo na nabasa po namin. Wala. Tapos Nakita na sigurado yan ng Korte impeachment. Suprema. Oo. O ngayon sinasabi, ipaano po Galing niya naman kung ako. nabasa po ninyong isa-isa. Kasi palagay ko nakita na eh. Kung ngayon sasabihin mo, judicial overreach. Oh, nabasa yan nung ano Opo, oo. nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Ay, tsak po yun. na Oo. nakaupo sa maraming Maraming tubig. Pero ang sagot Ano dyan sa- ni Princess, Ang sagot. gaya ng nakalagay dyan. ano? Bakit? Parang ganito ha? Ano ko lang, i-re-record ko I-dramatize mo lang, oo. Parang, ano ko lang, i-re-record ko lang. I-dramatize mo lang, oo. Parang, bakit nyo pa kami pakikialaman dyan? Ay, hindi naman yan sinasabi sa konstitusyon kung paano dapat na permahan yan, kung kailangan bang basahin yan, kailangan bang maintindihan. Wala naman daw sa konstitusyon yun, Sen. Kinasagot niya. Kinakampihan mo ba yan? Hindi. Hindi, dramatize ko lang. Yun daw ang sagot. Yun daw ang... Bakit kinakailangan mong hanapin sa Constitution? Yung Constitution ba, lahat ng gagawin nyo, kinakailangan i-detalye niya? Oo. Yun ang babalikan mo sila eh. Opo. Bakit? Kayo ba walang sariling isip? Kailangan hanapan nyo lahat? Kaya ang Constitution ba, halimbawa, pag sinabi, magluto kayo ng sinigang. Sasabihin mo ba dyan pati lahat ng Ricardo, lahat ng sahog na ilalagay mo, kinakailangan ba sabihin pa ng saligang batas? Hindi ka ba marunong magluto ng sinigang? Oo. Pag sinabi niya magluto ka ng sinigang, alam mo na ang gagawin mo. Tama. Anong gagamitin mo? Kawali? Hindi. Kaldero. May inherent ka dapat. Di ba? Oo. Sabi, Anong klaseng pangangatwiran yan? Itinatago kasi nila eh. Oo. Kaya nila sinasabing judicial overreach. May makikita ka na dyan eh. Oo. Ang dami ng mali dyan. Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo? Oo. O, nabasa po namin. Okay. Under oath ito ha. Opo. O, pinirmahan po namin, nabasa po namin, binigyan po kami lahat ng kopya at lahat po ng kopya ng mga ebidensya, binasa po namin lahat. O, pirma. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. O, contempt kayo lahat. Oo. Perjury lahat yan. Nako, Pumirma na hindi naintindihan. O, kaya nga. Kasi hindi nila binasa eh. Walang nakalagay doon sa kanilang complaint na binasa nila. Oo. Ang punto daw, sabi naman ni Associate Justice Carpio, bakit ba kinu-question pa ng Korte Suprema yan? Hindi pa ba sapat yung pagkakapirma nila? Pinatotohanan nila, totoo yung paratang batay sa kanilang kaalaman at dokumento. Nasaan yun? Oo. Nasaan yung pinatututuhanan base sa kanilang personal na kaalaman? Nasaan? Oo. Yun ang itanong mo. Nga no. Yan ang Justice itanong mo Carpio. dyan sa Oo. retiradong Associate maestrado Justice. ng Korte Opo. Suprema. Saan bahagi ng impeachment complaint nakasulat na bago nila pinirmahan, ina-attest nila na meron silang personal na kaalaman? Oo. Nakalagay ba dyan? Wala. Wala. Meron na akong kopya, kaya wag na tayong magbulahan. Meron po akong kopya. Kaya kahit ano pong gawin ninyo, yung kopyang ibinigay na po sa akin ng Senado, nasa akin po. Oo. Original po yun ang pinagkunan lahat. Kaya ako po alam ko ang sinasabi ko. Oo. Ang isa pang part dito ng judicial overreach ay yung sinasabi na bakit ipinipilit ng Supreme Court na ipaliwanag kung nabigyan si BP Sara ng
sapat na panahon Okay. para mabasa Mabasa at yun. mabigyan yung kanyang panig, due process, samantalang hindi naman ito nakalatag sa mga dapat na gawin sa proseso na impeachment, kundi ang due process ay sa Senado na, doon na niya ipapaliwanag ang sarili niya. So, yun ang alam mo. Oho. Ayun ang alam mo. Pero ang katotohanan, tingnan mo, balikan mo yung rules of impeachment. Okay. Lahat ng impeachment complaint na inihain sa House of Representatives, kinakailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Lahat. Ibig sabihin yan, kasi pagka nasa Committee on Justice, haharap kasi doon yung Vice President. Doon mo bibigyan ng katwiran. Doon mo bibigyan ng panahon na masagot niya yung ilang bagay na gusto niyang sagutin. Oho. Ibig sabihin, kahit na hindi siya humarap, nakapagbigay man lamang siya ng sarili niyang impresyon doon sa mga articles of impeachment, pero lahat ng ito hindi nangyari. Oho. Lumabas na yung na-impeach na siya at saka lang siya sinamons ng House of, ng Senado, saka lang siya nakapag-reply. Oo. Pero doon sa initial na paraan sana na nabigyan mo siya ng due process, na meron siya nang nasabi doon sa articles of impeachment, wala siyang pagkakataon na sabihin yun sapagkat hindi siya umarap sa isang komite. Ayun. Umarap siya sa isang komiteng iba, Opo. yung binabanggit natin. Pero yung talagang nasa tuntunin, Committee on Justice. Oho. O kailangan palitawin nila na lahat ng impeachment na na-file ay ni-refer sa Committee on Justice. Hindi kasi mangyayari yun sapagkat napahanggalang sila doon sa 10-day session period na order of business, kailanman ay hindi sila umabot sa sa Committee on Justice. Committee on Justice. So Opo. lahat ng ito ay hindi nabigyan ng pagkakataon na makarating sa Committee on Justice. Ayun. So nasaan ngayon yung pagkakataon maharap niya yung accusers? Kasi doon Opo. niya maharap yung tatlo eh. At saka yung pang-apat. Opo. Kung sakasakali. Lalong-lalo na yung unang tatlo. Oho. Kailanman ay hindi ni-refer sa Committee on Justice. Pagkaraniwan, doon mo bibigyan ng pagkakataon, makasagot man lang siya. Oho. Makasagot man lang. Yun na nga. Yun ang sinasabi dyan. Kasi naamoy na ng Korte Suprema na hindi nga na-refer. Hindi dumaan nga talaga. Oo, ngayon gusto lamang ikumpirma ngayon ng Korte Suprema. Kaya hinihingi isa-isa. Confirmatory ito eh. Oo. Ayaw namang gumawa ng hakbang, ayaw namang gumawa ng desisyon ng Korte Suprema nang wala siyang hawak na Never brush your car, okay? One wipe, and this paint turns into a mirror instantly.